So eto na nga po mga idol, magandang balita tayo ngayon para kay LeBron James at sa Lakers, at pag-uusapan na rin natin yung trade player po na mapupunta sa Lakers ngayong nalalapit po na season. Pero bago ho natin simulan, mag-intro muna tayo mga idol. So dito muna natin sisimulan. Marami nagtatanong kung maglalaro ba talaga itong si LeBron James sa next season dito nga po sa Los Angeles Lakers. Ito po ang napakasimple at mataas na siguradong sagot po para sa Lakers. Yes, mataas ang tsansa pa rin na maglalaro si LeBron dito sa Los Angeles Lakers. At paano natin nasabi? Ito ho, no, sa mga hindi pa nakakaalam, ang status po ngayon ni LeBron James is free agent pa rin siya. At alam naman natin, may option siya pero hindi pa niya ginagamit. Sabi nga po niya sa kanyang podcast na ginanap lamang nitong mga nakaraan, I haven't made a decision on retirement yet. At pwede po yan mga kaibigan na may announce niya pagdating po ng late June to August. Pero ito po yung sinasabi natin, kahit po si Rob Pelinka, etong si Luka at ibang player po ng Lakers gustong makabalik etong si LeBron, kasi magkiiba na talaga pag walang LeBron. Pero eto ho yung magiging problema. Alam niyo na siguro, no, from 50 million US dollar makakat ang kanyang salary into 30 million US dollar. Yun na rin po kasi ang sinasabi ng Lakers na salary offer para kay LeBron kung babalik po siya sa Los Angeles Lakers. So ngayon ba ay magiging big deal ito para kay LeBron? Ito po, no, marami tayong nakukuhang update. Ano ba ang ibig sabihin niyan mga kaibigan ko? Ito pong si LeBron James, yung mga dahilan kaya siya babalik sa Lakers o maglalaro sa koponan ng Lakers. Unang-una ho, ang pamilya niya nasa LA na. Ito po yung sinasabi natin na hindi naman dadalhin ni LeBron ng kanyang pamilya sa LA kung hindi siya maglalaro sa Lakers. Totoo yan, ha? Totoo po talaga yan. At ito pa, kasama po niya ang kanyang anak na si Bronny James na merong 4 na taon na kontrata sa Lakers. Hindi niya pwedeng bitawan etong si Bronny James o iwanan, no, dahil siya nga ang dahilan kaya nakapasok si Bronny sa Lakers, di ba? Binakapan niya, siya yung naging backer. Pwede pala mangyari yun. Sinasabi nga ng ilang mga sports analyst sa NBA, hilaw pa itong si Bronny, pero dahil sa popularity at power po na meron dito kay LeBron, naipasok niya si Bronny James. So yun yung isang dahilan, hindi niya bibitawan at hindi niya iiwanan si Bronny dito nga po sa Los Angeles Lakers. Pero eto, no, ang magiging problema dito, kinakailangan makapag-decide na agad as soon as possible, ASAP, bago po ang July 1 o bago mag July 1 etong si LeBron James. Dahil kung hindi, ang magiging choice dyan, hindi siya makukuha. Kung sakali naman hindi po makakuha si LeBron sa Lakers, naka-backup dyan, naghihintay po ang kupunan ng Cleveland Cavaliers, yung dati niyang kupunan. Pero wag nating isipin mapupunta si LeBron sa Cavs, no? Dahil nga po kahit bumaba ang kanyang sahod, marami naman ang siyang pera. Wala nang magiging problema. So ngayon, pag-usapan natin naman, ito pong sinasabi ko na panibagong trade player po na mapupunta sa Lakers kapalit ng ilang mga players ng Lakers na hindi naman masyadong nagagamit lalo na itong last season. Ito po, no, sa atin pong pinaka-latest na update, meron pong magkakaroon na trade ng player, itong si Herb Jones, no, ng tinatawag natin na kupunan ng Pelicans to Lakers. I-breakdown natin mga idol. Ito po, ito yung mga player na ma-out sa Lakers at magiging kapalit nito nga pong si Herb Jones. Si Jared Vanderbilt at 6'9" ng height, forward, elite defender pero inconsistent po ang kanyang offense, na merong 10 million salary next year. Kasama din sa ma-out sa Lakers, itong si Dalton Knecht, rookie SG, sharpshooter, rookie, scale 4.2 million US dollar. Ito pa mga kaibigan, pwedeng mangyari yung ganyang sitwasyon. Ito, si Pelicans naman, sa Pelicans naman po, ma-out naman itong si Herb Jones, no? At 6'8", forward, all defensive, first team 2024 to 2025. So bakit nga ba fit sa Pelicans itong si Vanderbilt, tapos may kasama pa si Dalton Knecht? Actually, Dalton Knecht, sayang ho yan. Ito po, no, ang simpleng sagot, medyo bata pa si Vanderbilt at si Knecht, cheaper, may upside plus pick para sa rebuild ng Pelicans. So kung kayo ang tatanungin po mga idol, para sa akin, no, okay ba para sa inyo na si Herb Jones is ma-trade ng dalawang player po ng Lakers?
siguro naman nakikita naman natin yung magiging resulta at yung pinaka ini-aim talaga at ginagol ng Lakers. So bakit nila yan ginagawa? Kailangan at gusto kasi nila makabuild ng team, malakas na player around Luka Doncic. Pero mangyayari ba yan, yung sinasabi nila na player around Luka Doncic kung nandyan si LeBron? So ngayon hindi naman natin sinasabi na itsyapwera na si LeBron, no? Pero ang nakikita kasi natin dito, yung kagustuhan po ng Lakers na hindi na mag-stay etong si LeBron sa Lakers. Kasi sinabi na ni Rob Pelinka na ang bagong mukha ng Lakers ay si Luka Doncic. Pero alam naman natin, LeBron talaga yan. Siya talagang mukha ng Lakers kahit nandiyan si Luka. Pero nung sinabi o nagsalita ng tapos si Rob Pelinka na si Luka na ang mukha ng Lakers, parang initsopera nila o pinaalis na nila etong si LeBron James. Kuha naman natin yung ganong sitwasyon o ganong senaryo, di ba? Plus sinabi pa po nitong si Rob Pelinka, i-honor nila, no, yung mga nagawa ni LeBron dito sa Lakers. Bakit sasabihin na ganon kung hindi nila gustong umalis si LeBron? At kung titignan nyo, para sa akin, mas maganda na iwanan na talaga ni LeBron ang Lakers. Huwag niya nang isipin yung kanyang anak na si Bronny James, dahil hindi po yan uusat o hindi yan mag-iibol o hindi yan gagaling. Magiging inconsistent din yan si Bronny kung palagi na lamang po niyang aalalayan. Alam naman natin yan. Depende lang yung anak sa tatay, no, yung si Bronny dito kay LeBron James. And para sa akin, kung hindi naman magi-stay ngayon pong season na ito para sa 24th season ni LeBron sa Lakers, lumipat na lang siya sa Cavs, kung saan mas ma-highlight siya at siyang magiging mukha ng team. Pero para sa akin po mga idol, sa 30 million US dollar para sa isang LeBron James, ay para sa akin mababa yun, no? Sinasabi naman ng iba, idol, masyado nang matanda si LeBron, no? Gurang na, okay lang nababa yung sahod. So baliktad yata yung iniisip ninyo Pagka kasi tumatanda ang isang player, gumagaling yan. Tumataas ang value ng sahod. Tinataasan yung sahod kahit saan naman, di ba? Kung matagal ka na sa isang team, dapat tinataasan yung sahod mo, hindi binababaan. Kasi ang gusto kasi mangyari dito ng Lakers, babaan yung sahod ni LeBron. Napakalaki daw kasi para makakuha ng ibang player. Tulad makuha si Rui Hachimura. Yung sinasabi na plano ng Lakers na kuha si Giannis, malabo na kasi masyadong malaki, hindi kakayanin ng sahod para hindi kakayanin para pasahunin si Giannis. Kaya nga po ang pinoprospect ngayon ng Lakers, no, na trade yung maliliit lang ang sahod para makakuha sila ng maraming player at doon magkaroon ng tinatawag na experimental lineup. Pero para sa akin, marami pang magbabago, so abangan natin yung mga susunod na update. Yan muna sa ngayon mga idol, maraming